Mahirap yung bahala-bahala na yan eh. Kasi maraming palso yan eh. Nag-aasa ka doon sa ganun, bahala. Hindi man na nangyari. Yan sa isin ng bahala. Kasalanan na nila yun. Ay ayaw sila ng tulungan. Magandang hapon po sa lahat ng mga manonood natin. Dumaan kami dito kay Tatay Doro. Kagagaling lang namin ng Candelaria, hindi pa kami umuwi sa bahay. At nakita ko nga si Tatay Doro dito, nasa gilid ng kalsada, nagigitara siya. So pauwi na din naman daw, sasabayin na natin para nang sa ganun na may kasabay si Tatay pag uwi. Tay, kamusta ka? Hindi mo maigigiling konti. Okay naman, nakita nga namin, nagigitara ka doon. Tara, ihatid ka namin doon sa inyo. When I was just a little one, you held me tight. Through every storm and sunny day, you stood by my side. My father, my dad, my papa. Ayan, malapit-lapit naman na kami. Layo talaga ng nilalakad ni Tatay Doro. Alam niyo mga kabayan, sa totoo lang, hindi ko alam kung dapat ba nabanggitin ko kay Tatay Doro yung nangyari nga, yung tungkol dun sa dapat na magiging pang pabahay sa kanila. Pero baka mamaya isip-isipin lang ni Tatay Doro. Tatay Doro, magpahinga na muna tayo dito, ha? Magpahinga na muna tayo, pagod ka na. Layo kasi ng nilalakad mo, ba't kasi nakakarating ka doon? Nagbili kang asin. Nagbili kang asin. O, tinan mo, asin lang bibili mo, layo. Pupunta ka pa doon. Asin binili niya. Tsaka Ayan. tinapay. Tsaka? Tinapay. Pahinga muna tayo dito, tay. Halika, pahinga muna tayo dito. Upo ka dyan, tay. Sa gilid, upo ka. Wala tayong ibang mapapagpahingahan dito lang. Sige. Malinis man, malinis. Upo ka, tay. Masingahan po ito. Tay Doro. Kakagaling lang namin sa Candelaria. Tapos hindi pa kami nakauwi sa bahay. Dito na kami dumiretso sa iyo kasi nga gusto kong kamustahin ka kasi may 3-4 na araw yata kami ditong hindi nakapunta sa iyo. Pang-4 na araw yata ngayon. Nagantay ka ba, tatay, na darating si Nanay Isin? Oo, at yung sabi ni Jewel, kakausap niya. Okay, Tatay Doro, di ba nangako ako sa iyo na sasagutin ko yung pamasahe niya? Oo. Di ba sabi ko sa iyo, kung gusto mo siyang umuwi, sasagutin ko yung pamasahe. Kaso nga lang, tatay, ayaw po ni Nanay Rowena natanggapin yung tulong ko. Anong masabi mo doon? Ang isip ko dyan, ang barak nila, hindi nila papuntahin dito sa isin. Talagang kukulongin nila doon ng nanay nila. Kasi tatay, nag-message ako dun sa naghatid sa kanya. Sabi ko po ay magpapadala ako ng pera, sasagutin ko ni pamasahin Nanay Isin. Sabi ko nga, ihatid hanggang Lucena. Willing din ako na isama sa ipapadala ko yung sa maghahatid hanggang Lucena tapos pabalik niya. Pero wag nang hanggang dito. Oo. Kasi nga sayang naman yung araw no maghahatid, di ba po? Kasi kaya naman ni Nanay Isin, dyan naman na siya bababa sa gasolinahan, di ba? Kasi dyan po yung dumadaan, yung bus. Sabi ko, wag nang ihatid. Hanggang Lucena lang. Isa kayo ng Dait, tapos dadaan dito yon yung Dait. Tapos dito na siya ibababa ng bus driver. Kaso nga lang, nagantay pa ako nung Lunes, kasi Linggo ako nag-message. Umalis kami ng Sabado yata dito. At nagantay ako Lunes kasi nga, sila yung magme-message dapat sa akin na nandito na po kami sa kanila at pinapasabi po ni Nanay Rowena na ganito ganyan, pero wala akong na-receive na message galing sa kanila. So umabot na ng Martes, tsaka ko lang nalaman na ayaw pala ni Nanay Rowena tanggapin yung tulong ko. Ano yung malaki nun? Ha? Ano yung malaki nun? Hindi yun yan natanggap. Hindi ko po alam, tatay, pero para sa akin naman, gusto ko lang naman makauwi na si Nanay Isin para naman magkita na ulit kayo. Ay gusto ko rin makawin dahil yun pag nagkasakit hindi yun nila kaya na kunin. Kaya nga po, tay, ako din, tsaka naawa po na po talaga ako sa inyo. Lahat na lang dito kayong gumagawa. Mahina ng katawan ninyo. Kagaya, bibili lang kayo ng asin, akin na yung asin. O bibili ka lang ng asin at tinapay, ang layo pa ng nilalakad mo. Na kung nandito si nanay, kahit paano, meron kang tagabili sa labasan na malakas pa.
Ito lang bibilin mo asin at saka tinapay, ang layo. Yung hiningi ko din sa dalawang matanda, kinupon ko sa aso pag may kanin, lagyan kong tubig saka asin. Yun ang pinapakain mo sa kanila. So, hindi na kain pag walang kaano-ano. Tatay Doro, pasensya ka na po ha. Oh. Kung dumating yung ilang araw na nag-expect ka na darating na si Nanay Isin dahil nga sa sinabi ko sasagutin ko yung pamasahe. Pero tayo pasensya ka na kasi ginagawa ko naman yung best ko para makauwi na siya. Kaso sila naman yung tumatanggi sa tulong. Ang sabi ni Jewel ay kasama ko daw magpaghatid kay Isin dito. Sino? Si Rowena. Kasama. Oo. Kaya nga po sabi niya, siya na daw po ang bahala sa pag-uwi dito. Mahirap yung bahala-bahala na yan eh. Kasi maraming palso yan eh. Nag-aasa ka doon sa ganun, bahala. Di man na nangyari. Isipin mo, madali na mag-isang buwan. Kunting araw na lang, isang buwan na. Hindi matino na usapan yan. Ang usapan namin ay, ang sabi ni Isin, mauwi dito 3 araw. Si Ruin naman, 4 na araw. Hindi na. 4 na araw at isang buwan na. Dito, kulang na lang ako na maalis ng hininga dito pag ako sinusumpong ng sakit ko. Grabe naman, kawawa si tatay. Tignan nyo, kapag inaabot daw siya ng sakit niya, halos mawala na siya ng hininga. Ibig sabihin, halos mamatay na siya. Kawawa ka man tatay. Nagpilit nga ako magkapaligo at hindi na ako nagpapaligo. Ha? Nagpilit ako magpaligo kanina. Isang ka naligo? Doon sa drum na Jewel, yung drum din na ginagamit sa pagwashing sa mga... Yung Joel pa lang sinasabi nyo, yung doon sa may tindahan, sa may karwasyan. Yan, tinutugtugan ko. Okay. Pamangkin ni Isin yun. Mabait din sila, tatay, sa'yo, mabait din ang pakikitungo nila sa'yo kasi talagang kapamilya yung turing nila sa'yo na pinapatuloy ka doon. Yun ang nag-igib ng tubig ka rito. Tingnan mo. Alin po ba ang Joel doon, yung tatay? Yung tatay. Okay. Okay, at may anak yun na nagagawa, ng motor. Pero may asawa na yun. Okay. So, salamat ulit kay Sir Joel na nagtsatsaga siyang maglakad papunta dito kay Tatay Duro para ipag-igib ng tubig. Ito yung sinasabi ko kahapon na medyo naging panatag yung loob ko kay tatay kasi alam ko na meron ng Kuya Joel na tumutulong sa kanya dito kahit pa paano na umaalalay. Kaso nga lang ito, kagaya nito kapag may bibilin siya, ang layo. Tapos dito ka pa rin ba natutulog sa bahay mo? Oo. Ang banig ko nga ay nasa kanila. O bakit? Hindi ko na kinukuha. Ay iniwan mo doon nung dapat aalis ka? Oo. Ang binabanig ko, sako. Sako ang binabanig mo? Oo. Eh dapat kunin natin doon yung higaan mo. Nahiya naman ako baka kako ay ginagamit nila. Hindi man nila gagamitin yun tayo. May sarili man siguro sila kasi bago mo naman dalhin yun doon may tinutulugan na sila. Anong gusto mong sabihin? Dahil ayaw talaga nilang tanggapin yung tulong ko. Anong gusto mong sabihin? Kasalanan na nila yun. Ha? Kasalanan na nila yun. Ay ayaw sila ng tulungan. Adi lalong maabala yung sisim kauwi dito kung wala pa mas lang kwarta. So, basta pasensya ka na tayo ha. Huwag ka sana sasamahin loob sa akin ha. Hindi naman Kasi kami naman ginagawa namin yung pangako namin sa iyo. Kaso nga lang ayaw nila ha. Tatay, may pera ka pa. wala na. Ubus na sa pabili-bili ng tinapay. Naubos mo na yung 2,000 mo? Oo, binayad ko sa utang. Bakit ka nagkakautang? Ay, dating utang namin na Isin. Dating utang nyo nila na isim, binayaran mo. Oo. Hindi nyo pa ako kilala noon. Oo. Hindi pa ako nagbablog sa inyo noon, nagkautang na kayo. Oo. Tapos binayad mo ngayon. Okay lang, may pera pa ako dito tatay. Hawakan mo tay. Tin mo. Pambili mo muna yan, ha? 10,000. Hindi yan 10,000 tatay. Wala namang buong 10,000 tayo. Tatay Duro talaga. O sige, diyan mo na muna yan ha. At bukas pupunta ulit ako dito. Ha? Para dalang kita kung ano yung kakulangan sa iyo. Ha? Ano pa bang kulang sa iyo dyan sa bahay mo? Wala ka ng groceries? Yung dala ko noong nakaraan, meron pa.
Nabawasan mo lang yung pansit binigay ko din. Yung tanda. Binigyan mo. Bait si tatay. Sinishare pa yung blessing na binibigay din natin sa kanya. Kay sardinas pa. Kasama. May sardinas pa. Oo, kasi nakikisuya ako na sa inyo na isama nila ang bigis ko na sa pagsain nila. Okay, Tatay Doro, may nakapagbalita na ba sa iyo na meron dapat magbibigay sa inyo ng para sa bahay? Wala. Wala pa. Okay, Tatay Doro, ito dapat hindi ko nasasabihin sa iyo. Pero pinag-iisipan ko din, baka karapatan mo din na malaman. Ano? Oo. Pero may papangako mo ba sa akin na hindi mo ito isip-isipin? Ha? Ipangako mo sa akin na kapag nalaman mo lang, tamang nalaman mo lang pero hindi mo na isip-isipin. Okay lang ba sa iyo? Sasabihin ko sa iyo, pero kung magiging stress ito sa iyo, di ko na sasabihin. Ay kung mabuti, siyempre isipin. Okay, ganito tatay ha. Dapat po tatay may magbibigay sa inyo ng 100,000 Oh. para sa bahay ninyo. Ay gusto ko pati magkabay kami dito, ayaw ko doon sa Bordeaux. Ayaw mo dun? O Oo. yung plano ko nga sana kung dun nyo gusto, dun ko ipapagawa yun. Huwag mo na, huwag ka nang tumulong doon. Yan sa isin ng bahala. Tapos ako sana magbibigay ako ng 50,000. Si Commander naman nagbigay ng 20,000. Di ba 170? Kaso nga lang tatay, umurong po yung nagbigay ng 100,000. Kasi nga may nakita siya kay Nanay Rowena na hindi niya nagustuhan. Tsaka may pinaliwanag ko naman sa kanya, tay, sabi ko wag na natin pansinin yon kasi kayo naman yung nangangailangan. Kaso nga lang plano namin doon ka papagawan sa Bordeaux, yung bahay nila Nanay Rowena yun yung ipapagawa para sama-sama kayo doon. Paano man, maganda sana doon tumira. Ang kaso, yung balita ni Sander, Na ano? ng Bordeaux niyan ay maraming mga ilog. Lumulubog. Lulubog Lubog sa yan. tubig, okay. Tatay, hindi, doon naman, sa nakita ko naman, may pwede kayo mapagtaniman, yung mga tubig, ang lapit lang, hindi kagaya ditong malayo. No, tay? Oo, dito na pati kami inabot ng ano, di ba, ihatid na lang natin si tatay. Tatay, anong gusto mong sabihin dahil ganyan nga yung nangyari? Hindi na tuloy yung 100,000 na dapat hawak na namin, ibinalik na lang namin. Bakit yun? Kasi nga po tayo, nagbago yung isip niya. Sabi niya sa iba na lang namin itulong. Ayaw ko naman pong maghawak ng pera na wala pa akong kasiguraduhan Ang kung kanino ko nagsalita si bibigyan. Isin o si Rowena? Hindi ko po alam tay ha. Hindi ko alam sa nagbigay kung kanino ba hindi naging okay yung pakiramdam niya sa magnanay ha. Pero sa inyo for sure walang problema. Ako, ang kon ko, kung saan pabor para sa amin, kung sa Bordeaux, kung dito. Oo nga po tay, yun nga po sabi ko. Pero sa nakikita ko talagang porsigido sila na doon kayo titira sa Bordeaux. Bordeaux na pati, Bordeaux. Kasi sa nakikita ko, desidido talaga sila Nanay Rowena na sa Bordeaux kayo tumira. Kaya nga ang plano ko dapat dun sa pera na yon namin na pinag-ambag-ambagan, doon na namin ipapagawa yung bahay ni Nanay Rowena, doon na lang. Kung yun ang, O kaso nga nag-ayaw na yung sponsor. bakit maayaw mo siya? Hindi mo siya magasto. Pera niya po tatayon yung 100,000 Ah, ng sponsor. O kaso binalik ko na lang sa kanya kasi nga hindi naging magaan siguro yung pakiramdam niya nitong mga huling nangyari. Sa napanood niya, base sa napanood niya. Ayaw nga niyang kunin pero binalik ko na lang. Anong masasabi mo tay? ako, gusto ko sana magkabahay kami. Ayaw ko dyan sa tayo namin yan. Ayaw ko dyan sa tayo namin yan. Hindi ko gusto. Kung ayaw nyo dito, di sa Bordeaux nga talaga kayo. Doon, di doon. Kaya nga, sa nakikita ko naman, desidido sila na doon talaga kayo. Sa akin tayo, wala namang problema. Kahit nga si Sander na lang ang magtuloy sa inyo ng pagtulong doon, ng pagbablog. Walang problema sa akin yon. Ang gusto ko lang, suportahan ko na lang kayo kung ano yung desisyon ninyo sa buhay. Yun na lang ang para sa akin tay. Ha? Okay, so sana wag mo isip-isipin yun ha. Na ganun yung nangyari kasi hindi naman natin hawak yung pakiramdam nung nagpaabot sana ng tulong. Ano? Gusto ko talaga, hindi sa kakuan magkabahay kami. Ayaw kung palaging nakikituloy kami. Maganda nga po sana tayong plano. Napag-usapan na namin lahat ng plano sa bahay ninyo. Kung anong itsura. Kaya mo tay,
ganito na lang. Total, sa pinapakita naman ni Nanay Rowena, ay gusto niyang patunayan na kaya niya kayong dalawa ni Nanay Isin. Titingnan po natin, ha? Ganyan lang. Pag nagkasakit, Huwag muna natin husgahan, tay, malay mo naman. Ha? uhusgahan ko yun dahil ang asawa niya, tatay niya. Tay, paano kanila kukupkupin doon ng mas maayos kung mariringgan kanila ng ganyan? Hindi mo pinasalita. Huwag ka na mag-ano, tay. Ganito na lang. Bigyan natin ng pagkakataon si Nanay Rowena. Kasi baka ang gusto ni Nanay Rowena, maipakita niya na kaya ko naman na ikayod kayo. Parang ganun siguro. Hayaan muna natin siya, bigyan natin siya ng pagkakataon. Ha? Kung hindi talaga kaya, mag-message kayo sa amin. Ano kapag nandoon na kayo, ha? Tatay. At sa abot na makakaya namin, hindi man kami kalakihan na charity vlogger, lahat ng inaabot namin galing sa puso namin yun. Kaya gagawin namin lahat ng makakaya namin. Ay, pakiusap ko naman sa ay tulungan kung makabahay kami. Yun na nga po tay, nandun na sana yung pagkakataon, hawak ko na yung pera. 170,000 na yun. Nasayang pa dahil lang sa hindi magandang nakikita na pag-uugali. Lagi ako ang tulungan matuwa ako. Kaya nga po tay, ganito na lang. Ang gagawin natin ay sa nakikita kasi namin at ng manonood, gusto nila na Rowena nga na patunayan na kaya niya. Ha, bigyan natin siya ng pagkakataon muna. Ha, wag na ayaw naman naming parang nababypass yung karapatan ng anak. Kumbaga, ayaw naman namin na parang magiging maliit yung tingin nung ni Nanay Rowena sa sarili niya, ha? Okay? At yung sinasabi naman namin nung nakaraan na si Nanay Rowena, dapat ready siya sa responsibilidad kapag kinuha niya to. Kung asawa niya yung kumakayod, dapat doble-doble na ang kayod nila kasi matadagdagan sila ng dalawa. Yun lang naman ang gusto naming sabihin. No, tay? O tara na, hatid ka na namin. Ha? Tara. At anong oras na tayo? Dahan-dahan tayo. Ako na magdadala niyan. Akin na tayo. Ako na magdadala. Sige, dahan-dahan tayo. Ang pagtindi mo sa mga binti. Teka. Pag upo, masakit. Ilang minutes, Sarah? May disease naman na maigi. 16. Grabe naman. Hindi pa nga kami tayo nakaka-uwi sa bahay namin. Dito na agad ako sa'yo dumaan. Kumusta ang misis mo? Ay, okay naman tayo kahit pa paano. Ayan, nagpipilit nga sa amin sumama kahit natagtag sa biyahe. Wag, ang kasama. Kaya nga po, medyo hindi sanay na hindi ka kasama. Nakakatuwa ang mga aso ni Tatay Doro, laging kasunod-sunod niya. 4 ba ito lahat, Tatay? 5? Oo, 4. 4. Mahal-mahal ka, Tatay, ng aso mo. Grabe. Huwag ito, kay Tatay Doro ito. Uy, miss na miss ka, Tatay, ng aso mo. Kasipin ko sa paliga. Ay, kasiping mo. Oo. Grabe, kasiping mo pa pala pagtulog itong mga ito. May sa paahan, may sa unuhan, may sa tagiliran. Ay, ganun. Okay. Ito ang mahilig mag-sipin sa akin. O Tatay Doro, kapag dumating dito si Nanay Isin, pag-usapan nyo ng mabuti, ha, Tatay? Ha? Pag-usapan po ninyo ng maayos na kung doon talaga ang desisyon ni Nanay Isin, di pagbigyan mo siya, ha? Para ano din, kumbaga gusto rin sigurong bumawi ng anak sa inyo, dalawa. Malakas pa naman si Nanay Rowena, kaya niya magdoble-doble kayod. Ano? Pagbigyan natin muna siya, tapos kung sakali man hindi talaga kaya, mag-message kayo sa amin, handa pa rin kaming tumulong sa inyo, ha? Tatay, kahit na ayaw ni Nanay Rowena tanggapin yung tulong namin, sa inyo naman yun, hindi ko na lang idadamay si Nanay Rowena, para sa inyo naman yun. Ha, Tatay? Okay. Ang hinayang lang din kami ng sobra dun sa dapat nga na magiging tahanan ninyo. Laki-laki sana nun. Pero wala akong magawa kasi pinakiusap ko naman. Kaso nga lang umayaw na talaga yung sponsor na nagbigay ng pera. Baka may salitang naraman. O hindi nagustuhan. May salita nga hindi nagustuhan tayo. Ganun ang nakikita ko Kung na ano nangyari. Kung alin yan, si Isin o ang anak. Ganun po talaga ang mga sponsor tayo. Kapag sila natabangan o may hindi nagustuhan, talagang karapatan nilang bawiin kung ano ang tulong na gusto sana nilang ibigay. Hindi kaya itong mga Pasko nito? Ha?
Matagal nang gustong barahin yan pagpunta-punta mo dito sa akin. Sino? Yan, mga yung sinabi ni Sinakasong. Gusto nila akong hindi man yung tayo related dito, hindi man sila dawit dito. Kasi ito naman sa atin lang, kay nanaisin lang, sa inyo lang. Ako, nagdududa lang, hindi ko man titignan. Oo, hindi man, wala sila dito tatay, labas sila dito. Hinayaan na nga nila kami na makapag-vlog sa inyo, di ba? Kahit na nung una sumama yung loob nila sa nasabi ni Nanay Isin. Ay, ako yung pinagsabi ko sa sila. Pinabayaan naman din baga po kami. Ako ang aswang. Kung ayaw silang tumanggap, ako ang aswang. Ikaw na lang ang aswang. Oo. Okay, hatid na lang po natin si Tatay Doro, medyo madilim na kasi oh. May dala siyang ilaw tapos yung radyo. Okay mga kabayan, nandito na kami ni Rans at naihatid na doon si Tatay Doro at nag-ayos-ayos din ng konti ng mga gamit ni Tatay doon para kahit paano maaliwalas yung kanyang tinutulugan. At ayun, hindi ko na dapat talaga sasabihin kay Tatay Doro kasi nga pinag-iisipan ko kanina kung sasabihin ko pa ba sa kanya o hindi na. Pero sabi ko siguro naman karapatan din ni Tatay na malaman yung dapat na blessing na dapat matanggap nila na dahil nga sa ganun, sa hindi magandang nakikita ng mga manonood ay nagkakaroon tuloy ng changes yung dapat na blessing na pwede nang matanggap mga kabayan. So yun lang naman, nagpapasalamat ako sa patuloy na nanonood sa mga vlogs natin. At ayun, sana makatulong pa rin tayo kay Tatay Doro kahit na yung nga si Nanay Rowena ay ayaw niyang tanggapin yung tulong natin. Pero since andito naman si Tatay Doro pa, patuloy natin siyang tutulungan mga kababayan. Kahit na ang dami na sa akin nagsasabit, nag-message, iwanan na natin sila, maghanap na tayo ng iba pang beneficiary na deserving. Kami po hindi namin magawa kasi nga nakita nyo naman ang sitwasyon ni Tatay Doro. Sobrang nakakaawa. Kaya nga ngayon, imbis dumiretso na kami sa bahay at magpahinga, dito ko pa rin diniretso yung sasakyan para nang sa ganun ay kamusta natin si Tatay Doro at malaman natin yung sitwasyon niya. Kasi nga dapat ito na monitor po kasi alam niyo naman may sakit siyang high blood. Tapos bukas pagbalik natin dito bibilang ko siya ng mga gamot kasi sigurado wala na yung mga gamot niya at hindi ko na maalam kung pwede pa tayo ulit doon sa center na pinag-check-upan niya. At saka siguro by next day pa-check up ulit natin kasi kailangan na follow upan yung yung blood pressure, baka mamaya low blood na. Kakainom nung pang pababa ng dugo kaya kailangan monitor din natin yun. Pag hindi bukas, isang araw natin siya papacheck up. Basta bukas babalik kami dito para dalawin ulit si Tatay Doro at minumonitor namin siya at didiretso na din kami bukas kina Georgie at Herlin. Dapat sabi ko kagabi dito, kaya Georgie at Herlin tayo didiretso. Kaso nga lang, tinan nyo naman, madilim na, malayo pa yon, mga 1 oras pa. Kaya dito na muna ako dumiretso kay Tatay Doro. Okay, maraming salamat ulit. God bless pa rin po dun sa dapat na magbibigay ng 100,000 kina Tatay Doro. Naunawaan po namin kayo at karapatan nyo yan. At ayun, pagpalain pa rin po kayo ng Panginoon. At sabi ko nga, anytime may makita kayong deserving, message lang kayo. Yan pa, uwi na po kami. At ang oras na, anong oras na dyan, Commander? 6 p.m. Ha? 6 p.m. 6 p.m. na. Kawawa si Tatay Doro. Ayun, sabi niya malapit-lapit daw malagutan yung hininga niya sa kapag umatake yung sakit niya. Ay, kawawa. Kawawa nga. Yun yung bahay ng niya? Anak? Hindi. Ayun yung bahay yata nung tao na nagmamalasakit din sa kanya. Yun yung pamangkin yata ni Nanay Isin, hindi ko sure. Yung sabi, pamangkin ba Rans? Pamangkin Pinsan ni Nanay. Pinsan. Kawawa din. Hindi ko na nga dapat sasabihin sa kanya yung tungkol dun sa dapat sa pabahay nila. Baka may stress lang kaso nga lang karapatan niya din naman yata na malaman yun, di ba? Oo, tsaka malalaman niya din. Malalaman din kasi may mga nagre-report din kay Tatay Doro na mga nanonood dito. Mas maigi naman galing na lang sa atin kaysa sa iba pa baka sabihin hindi man lang natin sa kanya sinabi sasama pa yung loob sa atin. Kaya mas mabuti na rin na nasabi natin sa kanya sa atin ang galing mismo. Kasi yung mga nangyayari sa vlog natin nalalaman nga ni Tatay, di ba? Yung pumunta nga tayo ng Naga, alam niya. Aba? Di ba? Pero walang cellphone niya. Ibig sabihin may report nagre-report sa kanya. Kaya mas mabuti na din yun na sa atin niya malaman. Kasi pag may nag-report nun, sigurado sa sama loob nun. I'm coming! Coming na tayo. Ginabi na kami. Di ba? At least nabigyan natin si Tatay Doro ng konting pera para na sa ganun
bukas ng umaga, sabi niya na ibayad niya na daw yung binigay kong 2,000. Oh. It's so dark outside. Oo, dark na anak. Para yung binigay natin sa kanyang pera, magamit niya sa magamit niya pa sa panggastos niya bukas at bibisita naman ulit tayo doon.